Maligayang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po ay sumaglit na manalangin. Ama, maraming salamat po sa bagong umaga na binigay niyo po sa amin. Salamat po sa iyong pagmamahal, sa iyong biyaya, sa iyong habag, Ama, sa aming lahat, Ama. Ama, samahan niyo po kami sa umagang ito sa aming pag-aaral ng iyong salita. Bigyan niyo po kami ng kaunawaang galing sa iyo upang maintindihan po namin ang iyong salita na aming pagbubulay-bulay ngayong umaga. Mangyari po ang iyong pagsama sa pagkakataong ito. Muli, Ama, sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name, Amen. Yan po. Tayo po ngayon ay nasa Deuteronomy 14 at ito po ay nagsasaad ng mga paalala at bilin ng Diyos. Sa unang bahagi po na pinamagatang maling kaugalian ng pagluluksa, dito po ay ipinaalala ni Moises sa mga Israelita na huwag nilang susugatan o aahitin ang kanilang noo upang magpakita lamang ng pagluluksa kung may namatay silang mahal sa buhay sapagkat sila ay itinalaga at hinirang ni Yahweh upang maging kanyang bayan. Ipinapahiwatig nito na dapat tayong mamuhay ng may kabanalan dahil ang Diyos ay banal. Noong unang panahon, dahil sa paganong ritual at paniniwala ng mga karatig bansa ng Israel, karaniwan na ang paghiwa o pagsugat ng katawan o pag-ahit ng ulo bilang bahagi ng mga ritual ng pagluluksa. Ang ating Panginoong Hesukristo ay tadtad ng hiwa at mga sugat na siyang namatay sa krus ng Kalbaryo. Sapat na ang mga iyon at hindi natin kailangan pang tularan ang ginawa ng mga pagano sa kanilang sarili. Bilang anak ng Diyos, ang ating katawan ay pag-aari ng Diyos. At sinabi po sa 1 Corinto verse 6:19-20 na hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili niya kayo ng malaking halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Sa pagpapatuloy po, bahagi din sa chapter na ito ang pagpapaalala sa mga pagkaing maaaring kainin at hindi maaaring kainin. Specifically po sa mga karne ng hayop. Lagi po nating tandaan na ang Diyos ay concerned sa ating kalusugan. Kung may mga pagkain talagang makakabuti sa ating kalusugan at may mga pagkain ding maaaring makapagdulot ng hindi maganda sa ating kalusugan. Gayunpaman po, itinuturo po sa salita ng Diyos na ang lahat ng pagkain ay kasama sa bahagi na dapat pong ipagpasalamat natin sa Diyos. Kaya nga, kung tayo'y kumakain o umiinom o anumang ginagawa natin, gawin natin ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Iyon po ang sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 30-31. Sa bahagi din po ng chapter na ito, nabanggit din po ang tungkol sa ikapu na isang paraan para sa paghahandog ng mga Israelita sa Diyos
at upang suportahan ang mga Levita sa kanilang mga pangangailangan bilang sila ang nangangasiwa sa tabernakulo. Ang mga Israelita ay kinakailangan magbigay ng 10 o 10 bahagi ng kanilang ani at mga hayop taon-taon. Ang 10 ay sentral na part ng utos ng Diyos bilang pagkilala natin o acknowledgement na ang lahat ng mayroon tayo ay galing sa Diyos. Sinabi nga po sa Leviticus 27 verse 30, lahat ng 10 bahagi maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. It is holy to the Lord. Pagpapatuloy po, may pangako rin po ang Diyos na nabanggit po sa Malakias 3 verse 10. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong 10 bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen po at purihin po natin ang Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin upang mapag-aralan ang inyong salita. Ama, maraming salamat po sa iyong mga paalala na nabanggit sa Deuteronomy 40 na maging maingat po kami sa aming mga kinakain at sa mga paalala na dapat namin pong gawin. Panitilihin po namin malinis, banal ang aming katawan dahil ito po ay hindi po pag-aari. Ito po ay sa inyo at ginawa niyo na po kaming banal. Matuto rin po kaming magbigay sa mga nangangailangan at sa mga lingkod ng Diyos. Matutunan din po namin na itabi ang 10 at ibigay po ito para sa iyong gawain. Maraming salamat po sa patuluyang paalala po sa amin. Yun lamang po at maraming salamat. Muli sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Amen. Thank you po, Lord. Muli po, maligayang umaga po sa ating lahat. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God.